Nakakagulat. Philippine warships ganito naman pala kalakas. Kaya nga bang protektahan ang West Philippine Sea? Sa loob ng mga dekada, tuloy-tuloy na kinikilala ng Pilipinas ang pangangailangan na palakasin ang kanyang naval strength. Bumili ito ng mga warships, frigates, anti-ship missiles, at pati na rin ang posibleng pagbili ng submarine na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kailangan ito dahil sa nagbabagong geopolitical scenarios, regional threats at ang likas na vulnerability ng bansa sa external pressures. Sa mga nakaraang taon, lalo na simula nung ipinasa ang Armed Forces of the Philippines Modernization Act o Republic Act 7898, mas lalo pang lumakas ang push ng mga nakaupong presidente na bumili at mag-acquire ng mas bago, mas maganda, at mas grandiosong military equipment. Pero sa video ngayon, hindi natin pag-uusapan ang buong AFP Modernization Act, kundi ang Philippine Warship Programs. Aktibo ang Philippine Navy program sa pagbili ng mga warships, kaliwat kanan, at hindi basta-basta ang mga warship na to. Malalaki sila, at nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa totoo lang, unti-unti nilang pinapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagdepensa ng kanyang teritoryo, lalo na laban sa China. Dapat din nating tingnan ito mula sa economic at industrial point of view. Hindi lang depensa ang kinakatawan ng mga warship na to, kundi pati na rin ang kakayahan ng Pilipinas na bumili ng armas kung kinakailangan, at nagpapakita rin ito na hindi na lang basta archipelago country ang Pilipinas sa Southeast Asia, kundi vital part na rin ito ng buong Asian region. Pero, ilan nga ba talaga ang warships ng Pilipinas? Pag-uusapan natin yan at iba pa. Simulan natin sa pag-discuss ng ilan sa mga current warships ng Philippine Navy. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe na muna. Mag-comment din para malaman namin kung natutuwa ba kayo sa mga military ships natin. Siguro ang pinakasikat na warship na ginagamit ngayon ay ang Jose Rizal class frigate. In order ito noong 2016, ginawa ng Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea, at base sa South Korea Incheon class. Ang mga warship na to ay kumpleto sa weapons, from sonar, anti-ship missiles, hanggang sa multipurpose naval guns. Ang bawat frigate may 110 personnel at top speed na 25 knots. Ang BRP Jose Rizal ay inilunsad noong May 2019 at nakomisyon noong July 2020, habang ang sister ship nito na BRP Antonio Luna, nakomisyon noong March 2021. Ayon sa reports, may deal ang Philippine government sa Korean government para sa dalawang multi-role frigates na nagkakahalaga ng 16 billion pesos na pinakamalaking project ng Navy ngayon. Pangalawa, meron din ang Philippine Navy ng Conrado Yap class corvette, o ang BRP Conrado Yap, na noong 2019, tinawag na Most Heavily Armed and Powerful Surface Combatant Navy Unit. Ang BRP Conrado Yap may anti-submarine capabilities, automatic guns, secondary cannons, at anti-aircraft, anti-ship missiles. Katulad ng Jose Rizal class frigate, ang BRP Conrado Yap may maximum speed na mga 32 knots, at kaya nitong maglayag ng 4,000 nautical miles. Man dito ng 118 personnel. Ang BRP Conrado Yap, ayon sa reports, ay dating South Korean Pohang class ship, Changju, na commissioned noong 1987 at nag-serve hanggang 2016. Bukod sa mga blockbuster equipment na to, meron ding Del Pilar class offshore patrol vessel, Jacinto class offshore patrol vessel, at Malvar class offshore patrol vessel ang Philippine Navy. Ang ilan sa mga warship na to, ginagamit pa rin, tulad ng BRP Gregorio Del Pilar na dumaan sa 4 na taong overhaul. Ang Del Pilar class ay armed with autocannons, super rapid naval guns at machine guns. Pwede pa tayong mag-discuss ng bawat ship at history nila, pero ang susunod na dapat nating intindihin ay ang future ng Philippine Navy Warship Program. Una, aktibo pa rin ang Philippine Government at ang Philippine Navy sa pag-acquire ng mas maraming warships. Ayon sa isang Rear Admiral, umaasa ang Pilipinas sa pagdating ng ilang dagdag na Acero-class gunboats sa mga susunod na taon. Ang mga Acero-class gunboats na to ay gawa sa Israel. At kahit na tinatawag itong gunboat, hindi dapat maliitin ang potensyal nito sa tubig. Ang mga Acero-class gunboats ay 32 meters long, at sinasabing makakapag-deliver ng precision strikes against larger hostiles at high-value targets sa lupa o dagat. Kamakailan lang, noong September 6, 2022, bininyagan ng BRP Nestor Acero at BRP Lolinato Teong, ang unang dalawa sa 9 na vessels na binili mula sa Israel Shipyards Limited, for 10 billion pesos. Bukod pa sa Acero class, marami pang inaasahan ng Philippine Navy. Maraming reports ang nagsasabing inaasahang magkakaroon ng Philippine Navy ng Navy na kasing laki at kasing formidable ng sa mga kapitbahay nito. Sa katapusan ng 2022, ini-report din na may 2 brand new missile-armed frigates, 2 landing docks, 2 anti-submarine helicopters, at 12 multi-purpose attack craft ang Navy, 6 dito ay may Israeli-made Spike or surface-to-surface missiles.
Isa pang promising na aspeto ng mga warship na to ay ang ever-growing class ng Philippine-made warships. Sa madaling salita, may mga local companies na handa nang gumawa ng mga warship dito sa Pilipinas. Sinabi ng PropMech Corporation, isang local-based boat builder, na gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno para mag-develop ng naval assets na magagamit para sa depensa ng teritoryo ng bansa. Kaya, sa loob lang ng ilang taon, baka magkaroon na ang Pilipinas ng sarili nitong locally made warships na gawa ng local companies. Ngayon, pagkatapos ng mga acquisitions at future potentials na to, pwede na natin pag-usapan kung ano ang importansya ng mga warship na to sa Pilipinas. Alam naman ng lahat na lumalaki ang assertion ng China sa pag-angkin ng South China Sea. Ang Pilipinas, na may territorial waters sa West Philippine Sea, hindi pumapayag sa mga terms nila. Kaya isa to sa maraming dahilan kung bakit pinapalakas ng bansa ang naval forces nito. Ginagamit ito para ma-deter ang aggression ng China. Halimbawa, nagkaroon ng ilang bilateral sales ang Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Ngayong late 2023, ginamit ng Pilipinas at United States ang isa sa kanilang pinaka-advanced na warships at nag-cruise sa waters ng West Philippine Sea. Ang BRP Jose Rizal, kasama ang US Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Ralph Johnson. Kahit na ang focus ay hindi tungkol sa China, obvious pa rin na tungkol ito sa territorial defense. Sumunod dito, nakipag-sail din ang Philippine Navy sa Canada. Ito ang BRP Antonio Luna, nagkumpleto ng bilateral sail sa West Philippine Sea kasama ang Halifax-class frigate HMCS Ottawa ng Royal Canadian Navy. Makakatulong ba ang mga ito na wakasan ang mga provokasyon ng China sa West Philippine Sea? Well, malamang na hindi. Ngunit sa paglipas ng panahon, higit na posible na makita ang mas malaki at mas makapangyarihang mga barkong pandigma ng Pilipinas na naglalayag kasama ng ibang mga bansa, na naglalayong igiit ang kanilang mga karapatan sa teritoryo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga aktwal na benepisyo ng mga ito bukod sa pambansang depensa. Karamihan ng mga tao ay madalas na nag-iisip na ang mga barkong pandigma ay para lamang palakasin ang mga kakayahan sa pandagat ng isang bansa, pero higit pa ito rito. Alam mo, ang mga barkong pandigma na ito ay isang pambansang pagmamalaki. Ipinapakita nito ang pangako ng bansa na pangalagaan ang mga teritoryo at interes nito. Pangalawa, pagkontrol at pagprotekta sa mga rutang pangkalakalan sa dagat, pag-iingat sa mga lugar ng pangingisda, at pagtiyak ng walang sagabal na paggalugad ng mga mapagkukunan ng hydrocarbon sa malayo sa pampang. Makakatulong ang mga barkong pandigma na ito sa Pilipinas na igiit ang mga karapatan nito sa mga pinagtatalunang lugar. Tinitiyak na ang mga mapagkukunang nararapat na pag-aari ng bansa ay hindi mawawala sa mga panghihimasok. Ngunit tulad ng bawat benepisyo, maaaring kailanganin pa rin nating pag-usapan ang mga gastos. Ang paunang pagbili ng mga barkong pandigma ay simula pa lamang. Ang mga advanced na sasakyang ito ay may paulit-ulit na gastos para sa maintenance, lakas tao, pagsasanay, at pag-upgrade ng armament. Ang mga desisyon sa ekonomiya ay palaging may mga trade-off. Ang mga pondong nakadirekta sa pag-upgrade ng hukbong dagat ay mga pondo na maaaring hindi available para sa iba pang mahalagang sektor gaya ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, o infrastruktura. Ngunit habang may parehong benepisyo at gastos, hindi pa rin dapat baliwalain ang balanse sa lahat ng ito. Kung mabalanse ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang pagkuha at proteksyon ng lupa, sulit ang lahat. Ngayon mga ka-IQ, ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip sa comment section. Salamat sa panonood mga ka-IQ. Panuurin niyo pa ang iba naming mga video.